Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o sulok man ng mundo. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong, excuse me po, medyo nakakalungkot po na marinig po natin na ang dating Pangulong Duterte po ay naghahabilin na. May habilin daw po kay Ma'am Hanilet at ito rin po yung pahayag ni Maharlika na alam naman po natin si Maharlika ay napakadalas po at nasa Netherlands po yan sa may The Hague sa ICC at talaga updated po siya mga kabayan. Painggan po natin mga tambay yung mga experience po na sinasabi ni Maharlika nung siya po ay nahandun po siya sa The Hague, sa ICC at ang bilin din po na sinasabi po ni dating Pangulong Duterte at syempre po yung sinasabi rin po yung kanyang talambuhay ay hindi po ito for sale mga katambay. Unahin po muna natin si Maharlika mga katambay. Pakinggan po natin yung pahayag ni Maharlika about po rito sa mga habilin ng dating Pangulong Duterte na talagang sobra po nilang pinulitika mga kabayan para lang po sa sobrang kagahaman, lasing, bangag sa kapangyarihan. Ibang klase po, mga walang utang na loob. Magmula sa mga men in uniform, hindi naman po lahat. Yung mga involved po rito na mga men in uniform, mga walang utang na loob po ito. Mga hudas, traidor di umano ng bayan. Lalo-lalo po ang isang pangulo na may issue na tumitira o sumisinghot daw po ng pulburon at coke. Napaka walang kwenta po yata talagang pangulo ang ganitong klaseng pangulo na nagdaan sa ating kasaysayan. Pakinggan po muna natin si Maharlika mga tambay. Di ba narinig niyo naman yung kwento niya? Nagbibilin siya. Ang sabi pa nga ng word ni Mamanlet, Bisaya, nanunugon na ba? Nagatugod sa Ilonggo, nagahabilin. Na, I hope makalabas ng maayos ng Pangulong Duterte dahil nga noong June 12 ay nag-file ng ICC ng interim release which is alam ko rin kung saan bansa siya pupunta. I know, parang hindi ko pwedeng sabihin. This is not being weak. Okay? I'm being emotional. Kasi nandito ako eh. Di ba sinabi ni Mamanelet na nung pumunta siya sa The Hague, hindi siya nagsalita, hindi siya nagpa-interview. Nung last yun eh. Nakita niyo yun, di ba, sa vlog. Since sinabi naman niya, yung nararamdaman niya kahapon, I think, pwede ko nang sabihin, nung paglabas niya doon sa ICC, ang bigat talaga. Kinuwento ko niya sa amin na nagla-last will si Pangulong Duterte. Nagbibigay ng mga huling habilin or something. At ang sabi naman niya, okay siya. Pero I think, I don't know. I mean, only God knows. Only God knows. Alam niyo, may mga pag-uusap kami na kung may mangyari sa Pangulong Duterte, baka katapusan na ng mga bangag. Pero kailangan pa bang may magbuwis ng buhay para matapos yung mga bangag? Kailangan pa bang pahinahirapan nila for more than 100 days? Yung 80 years old na Pangulong Duterte, kailangan ba siyang magbuwis ng buhay para makalaya tayo sa mga bangag? Nakikita ninyo? Kailangan bang ganon, mga kababayan? Yan na nga. I hope itong interim release na ito na sinasabi o na final ay di ba narinig niyo naman yung kwento niya? Nagbibilin siya. Ang sabi pa nga ng word ni Mamanlet, Yan po mga tambay, ang experience po, pahayag ni Maharlika about po sa pagbilin mga tambay. At ito naman po yung pahayag ni Ma'am Hanilet mga tambay nung
Sinabi niya rin po na nagbibili na rin po ang ating dating Pangulong Duterte about po sa lalo-lalo po sa kanyang buhay, mga tambay, yung mga istorya ng kanyang buhay ay nabanggit din po niya. Ito po, pakinggan po natin si Ma'am Hanilet, mga kababayan. Dinner daw ako, kausapin ko daw yung apat niyang anak para sabihan niya, never daw na ibenta yung life story niya. Kasi Okay. never daw talaga daw niya ginawa yan. Even mayor pa siya. So, Okay. sinabi ko, sabi niya, yung lumalabas na ng libro, mag-issue daw ako ng disclaimer. Kasi, Okay. kawawa naman kasi, pinapalabas nila yung anak ko ng ibenta nun. Wala namang ano doon, makikita doon. Meron po bang life story na inilabas patungkol? hindi. Kasi parang may Yun ang nakita ano. nga ako na fake account na kay Titi na may mga libro talaga na binibenta. So hindi, walang authorization ni PRRD yun. Ayaw niya yan ever since mayor siya. Okay. Tsaka ito, kilala niya mayor pa yan. Yung mga tao na mga minsan nandito ngayon, pwede lang kaya naging kilala niyo na lang siya, lumabas na lang kayo, presidente na siya. The likes nito, so asawa niya, since mayor pa siya. So kilala nila. So even noong mayor siya, alam ng niya, lahat. Kaya yan naging kaibigan namin si Ipe, kasi si Ipe gusto niya isa pelikula, pero never talaga, not for any amount of money. Kaya ang bili niya, sinabihan niya ako, ikaw mag-dinner daw ako, yun ang niya. Sa mga Mag-dinner daw ako sa apat na anak niya, sabihan daw niya, ang life story daw niya is for them only. Oh, Cherish so maliwanag whatever po yan, ha? accomplishment, Maliwanag. whatever accomplishment na ayaw niya talaga yan. Yan po mga tambay, ayaw na ayaw niya po na ang kanyang talambuhay o istorya ay pagkakitaan pa. Naalala ko nung last time Na pagkakitaan pa, mga tambay. Ituloy po natin. kasi kilala niya ako. Yeah. So, kilala niya ako. Ilang taon ka na ba? Sabi ko, yes. Pagka minsan, inaano niya ba, kinukulit niya ako. So, nung sinabi ko na kilala mo naman ako, I work as a registered nurse in the US. Part of my role as a nurse is to advocate, to be a nurse advocate for my patient. Sure. Kung sa pasyente ko na pag-advocate ako, sa'yo pa kaya? So, na ano na siya, kasi kilala niya talaga ako. So ma'am, for the record, kasi naririnig tayo ng buong mundo, live tayo, lahat po halos nagla-live. So wala pong book na inirelease ang Pangulong Duterte. Never. Hindi niya style yan. Never. Sabi niya ito, makipag-dinner daw ako sa apat na anak para sabihan, his life is not for sale, not for any amount of money. It is Yan po, maliwanag po. Sinabi po ni Ma'am Hanilet, mga kababayan, ang kanyang istorya ng buhay ng dating Pangulong Duterte ay never po pagkakitaan at pagkapirahan. Napakarami po kasing gustong mapagsamantala, gustong pagkakitaan po ang nangyari po sa buhay ng dating Pangulong Duterte. Yan po, marami pong talagang mga ganyang klaseng tao, mga tambay. Kumita lang po ng salapi kahit po sa masamang pamamaraan ay gagamitin. Ayan, nagagamit na po ang dating Pangulong Duterte at naglalabas na po itong mga tao na masasama ng kanyang libro nang wala pong pahintulot ng dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot. Saka siyempre po yung sinasabi pong habilin, mga tabay, nakakalungkot po, di ba, sa isang magulang na naghahabilin na. Talagang makapag-iisip ka ng hindi maganda dahil naghahabilin na siya. Kaya gugustuhin pa ba natin na lalong-lalo itong ating mga men in uniform? Gugustuhin pa ba ninyo na ang inyong mga general sa sobrang taksil, gahaman yata sa kapangyarihan, pagiging hudas, hindi pa ba kayo kikilos? Yung mga matitino nating men in uniform, okay lang ba sa inyo na ganitong leader ang naghahari sa ating lipunan, kasama pa makakaliwa, mga korap na politiko, na handyan pa yata mga oligarkong nagpipinance, pati yata mga drug lord ay nagpipinance dyan, mga smuggler, di po ba? At isang damukal, lumalakas na naman ang mga kaliwang grupo. At ibalik tanaw po natin kung sino talaga ang gumawa lahat na napakasinungaling dito sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Isa lang po talagang ang masisisi mo dito, Commander-in-Chief. Kung hindi dahil sa Commander-in-Chief, hindi po mangyayari ang lahat ng ito. Ganito po sila kawawalang hiya, di umano.
Grabe pong kabangagan, kalasingan sa kapangyarihan. Ibang klase po. Ito po, tingnan po natin, ibalik tanaw po natin yung interview po ni Karen Davila dito po sa DILG Secretary kung paano po nila niwalang hiya ang dating Pangulong Duterte di umano. Sila mismo ang nagpatapon, kidnapping ang lumalabas, at Pilipino ang nagbayad. Taxpayer ang nagbayad dito sa ginawa ng mga hudas di umano at taksil ng bayan. Pakinggan po natin si Karen at si DILG Secretary Remulla at ang pahayag po ng napakasinungaling di umano na Pangulo, mga tambay. Pakinggan po natin ang kanilang mga salita. The plane, the Gulfstream 550, is that correct? This is chartered by the Philippine government? Yes. Okay, so when Vice President Sara Duterte made a statement of the Philippines handing out its own citizen to a foreign power, I wanted to ask you, Secretary, does that make her factually correct? Because in the end, people were wondering, did the Philippine government arrange for the plane? Kumbaga tayo ba ang nagbigay? Yes. Or, okay, go on, Secretary. Yes. The plane is chartered by the Office of the President. We brought them straight to the Netherlands. Consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. The plane, the Gulfstream 550, was Nakita nyo kasinungaling, di ba? Yung DILG, sinabi niya talagang ang Pangulong Marcos, lahat, pati po ang eroplano, desisyon po lahat. At galing po ito sa approval ng Pangulong Marcos. Pero, ang sinungaling na Pangulo, di umano, napakasinungaling, hindi raw po nakikipagtulungan sa ICC. Mga tama, hindi nakipagtulungan. Pero, siya mismo ang naghatid sa ICC. Hindi po ba napakawalang hiya, napakasinungaling, napakahudas at napaka-traitor nito di umano? Itong klase na ganitong Pangulo, na sanay, ginagawa na lang pong pang-araw-araw na kanyang buhay yata ang pagsisinungaling. Hindi kaya nagbabait-baitan, pero yung kaloob-loobon po yata niya, mga tambay, ay kambing. Hindi kaya ibang klase, lobo. Hindi kaya, nagtatanong na si Kamanong. Kaya po nakakalungkot po, mga tambay. Nagkaroon po tayo ng napakawalang hiya, di umano na gobyerno. Ibang klase po, hudas, traidor ng bayan. At traidor din po sa isang dating Pangulong Duterte na hindi man lang nila sinampahan ng isang damukal na kaso sa ating bansa. Nakita nyo po, hindi po makikipagtulungan sa ICC, pero hinatid pa mismo. Hindi makikipagtulungan, pero ikaw mismo naghatid. Hindi po ba mga gago, tanga at bobo ang mga ito? Di umano? At ginagawa rin tayong bobo, tanga at mga gago nitong klase ng Pangulo na ubod yata ng sinungaling na may issue pa sumisinghot ng pulburon at ng coke. Grabe, no? Grabe, sanay na sanay magsinungaling ang Pangulo, di umano. Ibang klase, no? Ibang klase. Kaya po nakakalungkot po, no? Na mabalitaan natin, lalong-lalo po kay Ma'am Hanilet at kay Maharlika na talagang napakadalas niya po, halos nag-i-stay na po sa ICC sa Netherlands. At napakarami pong alam ni Maharlika dahil malapit po siya sa pamilya Duterte at alam na rin po niya kung anong bansa po ang pupuntahan ng dating Pangulong Duterte kung ito po ay mabilis ang ma-release po pansamantala ang kanyang kalayaan, mga tambay. At napakaswerte naman po nung bansa na pupuntahan ni dating Pangulong Duterte kung ito po ay matutuloy na sa lalong mabilis. Di po ba? Dahil gaganda po lalo ang kanilang turismo, ekonomiya. Hindi po katulad ng ating bansa, ginawang bulok, ginawang napakabaho ngayon ng ating bansa sa buong mundo. Iniiwasan na tayo ng mga investor, di umano, iniiwasan pa tayo ng mga turismo na magtuturis sa ating bansa, mga banyaga sa buong mundo dahil meron tayong ganitong klaseng gobyerno. Pati seguridad ay walang katiyakan. Di po ba? Dahil laganap na naman. Di po ba? Ang krimen, droga, na handyan pa makakaliwa. Di po ba? Mga terorista. Kaya ano ginagawa ng Pangulo?
Nakita niyo po. Nilagay tayo sa kahihiyan. Dating Pangulo. Ngayon, marami na sakit. Tapos, 80 anyos. Never ginipit ang pamilya mo. Never kayong pinatapon. Binigyan pa ng karangalan ng iyong magulang. Ginawa pang hero, bayani, at nailibing pa sa ang dating Pangulo na ama ng Pangulong Marcos sa libing ng mga bayani. Kaya po talagang ubod ng walang hiya di umano. Binigyan mo ng napakagandang pabor. Tinulungan mo. Hindi mo ginipit ang pamilya niya dahil sa kabila ng isang damukal na issue ng kayamanan. Di po ba? At napakaraming kayamanang issue na pinagnanakaw daw nito, di umano. Pero never ginipit sila nung panahon na si dating Pangulong Duterte. Di po ba? Never silang ginipit. Bagkus, pinabango pa ang pangalan nila. Ginawa pang hero ang kanyang ama. Kaya lang, nagkaroon po tayo ng ganitong kawalangya na presidente yata. Ibang klase. Kaya kung, makonsensya naman, yan po ang ano natin dyan eh. Ano na kaya nangyari sa men in uniform? Wala na po ba kayong konsyensya? Walang ginawang masama. Ang dating Pangulong Duterte hindi nang walang hiya sa ating bansa. Wala siyang ginawang kawalang hiyaan. Wala siyang ginawang korupsyon. Ang kanyang ginawa sa ating bansa ng 6 na taon ay kapayapaan, seguridad ng mga normal na tao, mga future, mga bagong henerasyon at mga susunod na henerasyon, maprotektahan lalo-lalo sa bisyo ng pulburon. Di po ba? At syempre po yung kapayapaan sa makakaliwa, matapos na yan. Di po ba? At talagang kinalaban niya ang mga oligarko na nagahari sa ating bansa. Di ba? Pinagsasamantalahan pati buwis. Di po ba? Ganun po katindi ang nilabanan niya. Terorista. Di ba? Mga kakaliwa. Di po ba? At mga drug lord. Di po ba? Mga korap na politiko. Di po ba? Mga smuggler. At lahat ng klase ng masasama nilabanan niya. Lalong-lalo po mga kapulisan at kasundaluhan. Binalik niya ang tiwala ng mga Pilipino dito. Inayos niya itong nagiging narco-politics sa ating bansa. Pero ngayon, ano ay ibinigay na pagtanaw ng utang na loob ng mga men in uniform? Hindi naman po lahat. Yung mga nagiging aso ng mga politiko ngayon. Yung mga aso lang. Yung nagpapakaaso. Dahil silaw sila sa pakinabang. Silaw yata sa pera. Suhol. Dahil sa pera kaya. At kapangyarihan. At promotion. Dadalhin niyo po yan. Yang ginawa niyo po ngayon, kawalang hiyaan, di umano, sa mga Duterte. Daladala niyo po yan habang buhay niyo. At kalahi-lahian niyo ang magdadala niyan. Yung pagiging traidor at hudas ninyo sa bayan. Di po ba? Naka-record na po yan. Nasa isip na po yan. History niyo na po yan. Kayong mga hudas, traidor ng bayan. Di po ba? Nagpagamit kayo sa mga politiko, itong mga men in uniform natin, itong mga general, nagpagamit kayo sa mga walang yan na mga politiko, di umano. Hindi nyo inisip ang bansa, ang kapakanan, ang kahihiyan ng ating bansa. Hindi nyo inisip. Bagkus ang inisip nyo, yung pakinabang ninyo yata na makukuha sa bansa. Di po ba? Grabe, no? Grabe ito mga ito, kaya nakakalungkot po. Pero isama po natin mga tambay. Isama po natin sa panalangin at dasal na wag naman po sana na ang dating Pangulong Duterte ay bawian ng buhay. Wag naman sana na bawian siya ng buhay sa kulungan. Napakalaki pong problema ito at gulo na mangyayari po sa ating bansa. Na yung sinasabi nga po ni Maharlika na nanaisin pa ba na ang dating Pangulong Duterte sa sobra nilang panggigipit ay sa kulungan na bawian ng buhay sa kabila ng ang nagpakulong ay may issue pa ng pulburon. Nagahari sa atin ang mga grupo ng masasama. Ganun po ba? Gugustuhin ba natin 'yon lalo-lalo itong mga nasa sandatahan lakas natin? Iilan lang naman ang mga general na nagpapagamit dito sa administrasyon na ito
Mas marami ang matitino. Di po ba? Wala bang kondinasyon o wala man lang ba kumukondina sa nangyayari po sa ating bansa? Di po ba? Wala po bang sasama man lang sa mga Pilipino? Wala man lang magre-react? Wala lang. Di po ba? At kamusta na rin po yung ating mga retired general na nagsasalita na wala na rin po yata, mga kabayan. Ano na po kaya nangyari sa ating mga retired general? Di po ba? Tahimik na rin po yata. Nagtatanong na si Kamanong. Nakakalungkot lang po. Mukha pong talagang halos lahat po yata ngayon ay takot na po sa gobyerno yata ng bangag, mga kabayan. Dahil lahat po, kayang-kaya po yata nilang patahimikin. Hindi kaya, mga kabayan. Kaya po dito po, talagang sobrang kasamaan po ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Kailan kaya magigising? Kasi napakadali po tapusin ito sa totoo lang. Kasi naka-experience na tayo nito Di po ba yung panahon na naghari sa atin na mahigit 20 taon, yung sinasabi pong diktador, mamamatay tao, magnanakaw? Di po ba napakabilis pong natanggal? Ano po nagtanggal? Di po ba militar? Militar ang nagtanggal. Ganon din po ang nangyari kay dating Pangulong Estrada. Napakabilis lang din pong natanggal. Ano po ang nagtanggal? Militar na naman ang nagtanggal. Issue lang ng weteng natanggal. Militar ang gamit. Ngayon, isang damukalang issue. May issue pa ng pulburon at coke. May issue ng isang damukal na korupsyon. At lalong-lalo na may issue na paghuhudas at pagtitrador sa bayan. Pero bakit ano nangyari sa mga militar natin? Itong pinakamaraming nagawa na anomalya, tahimik sila. Bakit kaya? Bakit? Iba na po ba ngayon ang tinitingnan ng mga men in uniform natin? Lalong-lalo yung mga general. Hindi naman lahat ng general. Mga kabayan, iba na po ba? Hindi na po ba karangalan, dignidad? At para sa bayan? Para na lang po ba sa pakinabang at sa bulsa? Kaya po, pinag-uubra nila yung ganito at sila po, okay lang po pala sa kanila na sila po yung maging aso, pitbull, bulldog ng mga politiko, naghahaman sa kapangyarihan. Okay lang po pala. Kaya, nakakalungkot, mga kabayan. Pagka ganito ng kaganito, ano mangyari sa ating bansa? Maghahari pala ang kasamaan. Dahil meron tayo na inaasahan na mga men in uniform na kasama yata silang maghahari na masama. Hindi kaya? Nakakalungkot. Yan po mga tambay, sama po natin sa dalangin at dasal na yung mga habilin ni dating Pangulong Duterte ay wag po sanang mangyari ang mga iniisip po natin at ni Maharlika, mga tambay. At siyempre po nakakalungkot. Siyempre ang unang-una po, Panginoon lang po, ang Diyos lang po nakakaalam lahat ng ating buhay kung kailan po tayo niya pagpapahingahin. Kaya isama po natin sa dasal na nawa ay maduktungan pa po ang buhay ng dating Pangulong Duterte at mabigyan pa po siya ng kalakasan, mga tambay, at makasama pa po natin sa ating bansa. Makauwi pa po siya. Wag naman po sana na siya po ay pagpahingahin sa kulungan. Napakalungkot po nun sa ating mga Pilipino, mga kababayan. Sama po natin sa dasal at panalangin, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan, sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Shoutout po. Ingat po kayo. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta,
Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa inyo pong mga tulong at biyaya na pinagkakaloob. Ingatan nawa po mga kabayan. At syempre po mga kabayan, inuulit ko po, yung mga dasal at panalangin po, isama po natin ang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo po ang kanyang kalusugan mga tambay at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. At ganoon din po ang pamilya Duterte. Maingatan nawa po sila. At syempre po mga tambay, tayo rin po, doble-doble ingat po mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli po mga tambay, thank you po. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.